Okay, so mabilis na update sa BTC at nagkaroon tayo ng news na meron tayong non-farm payrolls at unemployment rate. At makikita natin yan sa candle natin dito sa 4 hour na meron tayong wick down na push down to, no? Push down then push up bigla, magbabounce bigla, no? So, mapapansin natin, dami nating wick ups tsaka wick downs dito. No? Meron tayo dito, meron tayo dito, meron tayo dito. At kung titignan natin yan sa 1 hour, actually sa 1 minute time frame, no? 1 minute time frame, napakahaba nito, no? Ayan. Makikita natin to, masyadong mabibilis tong mga push-ups, push-downs na to, no? Saan kaya to? Ito ba yun? So, mabilis na push-down, tapos mabilis na push-up. Ito, no? Mabilis na push-up. Medyo, medyo choppy, no? Medyo choppy. Medyo hindi pa sure ang market kung anong gagawin niya. At nakakita tayo ng maraming liquidity grabs dyan, no? Mga puro liquidity hunts. So, meron tayo dito, liquidity hunt. Kuha dito, bagsak. Magpa-pump. Then, babagsak ulit. Liquidity hunt dito. Liquidity hunt. Pump back. Liquidity hunt. Magpo-push down na naman. Di natin sure kung babagsak ba to. Or, magre-retest ba dito. Or, baka mag-breakout. Di natin sure, no? So, ano kaya meaning na itong news na to, no? Itong news na to. So, ang non-farm payrolls natin, tumaas, no? Tumaas. Ang unemployment rate natin, nagstay as the same. So, ibig sabihin, ang unemployment rate natin, ganun pa rin, mataas pa rin. Ang kakalabasan kapag sinabi nating unemployment rate, yung walang trabaho, no? Mga taong walang trabaho, no? So, hindi siya actually bumagsak, no, na dapat magkakaroon ng trabaho ang mga tao kasi ang non-farm payrolls natin, makikita natin tumaas. Ibig sabihin, ang mga may trabaho na non-farm, mga hindi farmers, mga hindi nag-aalaga ng mga domestic animals para ibenta, nababayaran. Ibig sabihin, malakas pa ang labor market. Pero dito nagpapakita na parang parang ayaw bumagsak ng unemployment rate. So, to be expected na medyo tataas dapat ang unemployment rate pero ang forecast 3.7, no? So dapat medyo babagal yung pagkawala ng trabaho ng mga tao pero andun pa rin sa 3.8. So, ano kaya meaning yan? So, mas pwede natin maisip diyan sa galaw na to na maraming pera ang retail pa rin, no? Marami pa rin pera ang retail. Ang unemployment rate natin, actually dapat magiging medyo short-term bullish to kapag mabagsak pa tayo ng 3.7, kaso 3.8. So medyo, kaya tayo may ganito, no? Kaya tayo may dump na ganito, biglang magpa-pump bigla. Then, eto na pump, rejection. So hindi sure, no? Kasi kinakalabasan dapat muna. Medyo may pagka-short-term bearish to, no? Oops. Medyo may pagka-short term bearish na mataas ang unemployment rate. Ibig sabihin, maraming walang trabaho. Pero at the same time, maraming nababayaran. Ibig sabihin, marami pang nagtatrabaho pa rin. So, medyo medyo contradicting ang natin, ang data, no? So, hindi siya exactly directly proportional na kapag tataas to, bababa dapat to. Hindi laging ganoon, no? Hindi laging ganoon kasi may delay yan, may delay. Pero generally, kapag tumataas ang non-farm payroll, dapat bumabagsak tong unemployment rate. Okay? Pero sa ngayon, medyo nagstay as 3.8 pa rin, no? So, ano kaya mangyayari sa BTC? Hindi natin sure, no? Pero ang alam natin dyan, alisin ko lang itong ang alam natin dyan, ang labor market malakas. Okay? So, kapag malakas ang labor market natin, expect natin ang retail malakas pa. Okay? So, siguro, kaya makakita tayo ng maraming liquidity grab, na ganyan, na nire-wreck yung market, yung mga naka-long or ng mga naka-short dyan, tinatanggalan ng position, madalas ang biktima ng mga long and short na liquidations, yung mga retail. Okay? So, to be expected na magkakaroon tayo ng mga wick ups, wick downs, tsaka mga wick up na ganito, no? So, ano kaya pwede natin maisip dito? Ando doon pa rin yung ando doon pa rin yung possibility na meron tayong ABC correction dito. Meron tayong A, B, C. Pero kailangan natin tandaan, ang target ng ABC correction 0.5 hanggang 0.618 madalas.
umaabot siya ng 0.88. So kapag nag-pump to, may chance pang makarating ng 618. Okay? So pwedeng hindi pa tapos tong C-wave, pwedeng hindi pa tapos to, at potential na umabot pa ng 618 area dito sa area to. Okay? Dito sa area to. Lalo na at mapansin natin maraming liquidity grabs dito. So tumataas yung probability para sa akin, since nakakita tayo na maraming liquidity grabs dito at hindi gumagalaw ang price ng malakasan, pwede natin ma-expect baka ito yung susunod na liquidity grab. Okay? So ibig sabihin magpa-pump to ng isa pang beses, mare-reject dito, then babagsak na naman dito, possible 'yon. Okay? Possible, no? Possible din na na magbe-breakout to, breakout retest, then pump. Labasan, no? Pwede mangyari na. So para mangyari yung ganong dalawang sitwasyon na 'yon, pag-uusapan natin na mabilis. Kung hindi to C-wave at may potential na leading diagonal na naman to, puro leading diagonal to, no? So meron na tayong isang, kung bullish tayo, no, meron tayo isang leading diagonal dito. So dito, no, meron tayo leading diagonal na rising wedge, leading diagonal 1 2 3 4 5 to na overlapping 1 2 3 4 5 overlapping. After nun magkakaroon tayo ng ABC. Then meron tayong first wave, second wave, at may paparating na third wave. So sa third wave meron ding bilang sa loob yan, na meron tayong ganito, no? Meron tayong third wave dito na malaki. Meron tong bilang na 1, 2, 3, 4, 5 na of some sort. So itong 1 na to, pwede pa rin maging leading diagonal. So mapapansin natin yung mga leading diagonal para silang mga rising wedge, falling wedge, mga expanding wedge. Meron tayo dito expanding wedge, no? Expanding wedge. Meron tayo dito sa ilalim. Yan. Mapapansin natin tayo, puro retest to, no? Retest. Or nasa ilalim tayo ng white line na to, no? Teka, ang kati ng ilong ko eh. Wait lang Ayan. So ang kinakalabasan, meron tayo potential na 1, 2, 3, 4, 5 dito, completion, then breakdown, fake breakdown. Then ito bang push up na to, retest lang ba, or yung third wave na kasunod na meron tayong first wave, second wave, hindi natin sure kung saan dito, second wave sabihin natin, hindi ko sure kung saan, no? Sabihin natin dito na lang, second wave, then magkakaroon tayo ng third wave, fourth wave, fifth wave, no? Kakalabasan, no? In case mangyari na ganyan, at makakabuo tayo ng some sort of impulsive move dito na leading diagonal, corrective move. Leading diagonal sa loob ng third wave, corrective move, then yung papuntang 3, 4, 5, no? 4, 5. Okay? So may possibility of ganyan yung galaw, no? Kung bullish tayo, kung bullish. Pero kailangan lang natin tandaan, masyado tayong maraming leading diagonal dito, no? So kung meron tayong leading diagonal of 1 dito, meron tayong 2 dito, yung paparating na mas maliit pang 3, ito yung problema, mas maliit pang number 3, no? Yung number 3, 4, 5 dito, meron namang maliit na bilang yan, 1, 2, 3, 4, 5. Ito baka leading diagonal naman to. So mapapansin nyo, no? Every leading diagonal, paliit tayo ng paliit, no? So ito unang wave malaki. Pangalawang yung mini leading diagonal medyo mas maliit. Tapos yung mas maliit pang leading diagonal sa first wave ng third wave na to, 1, 2, 3, 4, 5 na ganon. Meron tayong mas maliit pang leading diagonal. So ando doon yung idea na okay, parang puro leading diagonal tayo, hindi tayo nag-i-impulse sa pataas. Medyo mapapansin natin baka may some sort of weakness doon, pero hindi natin masasabi. Pwede kasing nagka-curve to papuntang breakout. So kapag nakakita tayo ng breakout dito na malakas, lalo na kapag nabalik niya to, no, na-accept siya dito sa taas na to, masasabi natin impulsive move na yun. Kasi madalas kapag third wave na, no, bihira tayo makakita ng leading diagonal. Ano doon yung word, bihira. Ibig sabihin, ito medyo
Bihira makita to kung bullish man, no? So, medyo ano to, medyo, yung probability nito medyo mababa. 1, 2, 3, 4, 5. Kailangan gumanyan yan, ha? Kasi ang third wave natin madalas ganito, no? So, meron tayo dito, sa left side actually, na meron tayo 1, 2, tapos ito, malakas agad to, number 3, 4, 5. Okay? So, parang ganyan yung itsura niya, no? Yan, malakas agad yung number 3. Ito yung number 3. No? So, meron na tayong una, ito, una, pangalawa, tapos pagawa ng pangatlo. So, andi dito pa lang tayo sa area to siguro, kung ano, no? O actually, baka, mga banda dito pa lang. No, hindi pa natin sure kung baka dito pa lang, no. Yan. Hindi natin sure kung dediretso siya pataas, no. Okay? So, ayun ang potential bullish move. Expected natin kapag nag-break tayo ng pa-bullish, ang target niyan around dito sa recent high natin dito, no. Yung local high natin. Okay, so di natin sure kung mag-aano yan, kung mag-break or hindi. Pero kapag na-break na natin tong mga area to, medyo tumataas yung probability na meron tayong bullish market structure. So, sa ngayon, meron tayong maliit na bullish market structure, pero di natin sure kung impulsive to the upside to or corrective move lang to, then babagsak or magko-correct na naman, then magpa-pump, no? Hindi natin sure. Okay? Pero sa ngayon, ang short-term time frame na to, ito, bullish. Okay? So, ano pa ba? Meron tayong bilang rin naman sa bears, no? Na kinakalabasan kung in case na meron na tayong completion of 5 waves dito, meron tayo 1, 2, 3, 4, 5 of some sort dito, completion. Ang kalalabasan, etong move na to, A, B, C, madalas yung kasunod ng 5 waves, no? Magkakaroon na A, B, C. Hindi natin sure kung dito na ba ang C wave. Kasi ang madalas sa target ng C wave 0.5 or 618, no. So meron pa tayong room to the upside pa, no. Meron pa tayong konting room to the upside. 618. Actually umaabot yan ng 0.88. Kaso medyo delikado na yun or rare na mangyari itong 0.88, no. Madalas ang rejection area 618 or 0.5. So meron na tayo sa 0.5 pero hindi pa tayo nagkakaroon ng violent reaction to the downside. Hindi pa tayo nagkakaroon ng ganun. Excuse me. So, pwede tayo maka-expect, baka may paparating pa tong 618. Baka lang. Okay? Hindi natin sure. Then, ang kalabasan, after nun, makagawa tayo ng mas malaking ABC correction of some sort dito na ganyan. At baka baka hindi expanding wedge to, baka paano kaya to? So, baka ganito to, no? Expanding wedge pa rin, pero di natin masasabi kung anong klaseng itsura to. Basta, meron na tayong 5 waves dito. 1, 2, 3, 4, 5 na some sort of triangle wave. Then, baka bumagsak to. Pero, hanggang ngayon, hindi pa rin tayo nagkakaroon ng rejection na malakas, no? Di pa rin tayo nagkakaroon ng rejection na malakas. So, either dito na ang C wave or dito pa ang C wave. Okay? Para sa bearish. Okay, so, ang kailangan lang natin tandaan dito, nasa loob tayo ng some sort of horizontal range. Na kapag nasa ibabaw tayo, or ibabaw tuloy, nasa taas tayo, dito, nasa taas tayo, dapat bearish tayo. Yan. At kapag nasa ilalim naman tayo, dapat bullish tayo. Okay? So, kapag basic support resistance lang, pag meron tayong range, trade range until it breaks. At kapag nasa ilalim, bullish. Kapag nasa itaas, bearish. Okay? So, ayun lang yung pinakasimpleng pwede nating magawa nang hindi natin pinapakomplikado yung TA natin. So, ang kakalabasan, etong mga area to, meron tayong mga some sort of opportunities para mag-short. Syempre, stop loss lang. At basically, ang stop loss natin siguro most likely baka taas lang nito. Pero nga, ando dun yung mga liquidity hunters, no? Ando dun yung mga liquidity hunters. So, pwede tayo maka-expect na magpo-push up to. Ililiquidate lang or isa-stop loss lang kayo ng position nyo sa short. Then, tsaka lang ibabagsak. So,
may mga ano yun, may mga advantage at disadvantages yung mga ganong klaseng trades, no, na dito kayo mag-short, then meron pang mga liquidity hunters na magpo-push up pa ng isang beses dito na napakahina pero higher high, then tsaka lang babagsak, no. May mga ganon na. So ano pa ba, DXY, ang DXY natin nagpapakita ng some sort of slight weakness dito. Pwede tayo makakita ng ABC correction of some sort dito na expanded flat ABC na ganyan bago to mag-pump ulit, pero hindi natin masasabi. Ang itsura pa niya, nasa above siya ng resistance, ng support, so hindi natin masasabi kung bearish pa siya, or I mean kung bearish siya, no. Generally bullish pa to, no, generally bullish pa. Okay, pero medyo nagpapakita ng weakness, no, kasi medyo pababa to, no, pababa. Pero ganun din naman nangyari dito, no, na magbe-breakout, retest, pump. So meron na tayo dito, meron na tayong breakout, retest, tapos nagpo-push up na naman tayo, isa pang retest. So medyo hindi magandang sign yun para sa DXY. So medyo bullish yun para sa BTC. Pero may doon yung yung idea na meron tayong A, B, C correction, then pump. Okay? So kapag bumagsak pa to around dito, pwede natin ma-expect baka yung BTC mag-pump trend na potential na higher high dito, pero magre-reject sa 618, no. Pwede natin ma-expect 'yun. S&P 500 nagpa-pump into resistance. So meron tayo clear breakdown, retest, isa pang dump, then possibility of rejection dito sa area to. Then baka mag-dump to, no. Hindi natin masasabi, pwedeng mag-higher targets to, or baka ma-accept back siya. Accept back kasi pwede rin natin masabi baka ABC correction na to, ABC correction, then magpa-pump na to. Pwedeng ganun, no. Tignan natin, meron siyang importanteng support dito. Meron tayong area of support, parang hindi siya clear, no. So meron tayong some sort of area of support dito. Yan. So meron tayong area of support dito. Siguro iiwan natin yan dyan, no. Kasi mapapansin natin meron tayong mga ito basically ito rin, no. Yan. Tsaka ito, meron tayong some sort of area of support. Alisin ko lang to, ayan. Tapos yung drawing natin, hindi na natin tatanggalin. Ano itong mga to? So nagta-testing ata ako dito ng mga drawing or mga level. So ito possible na bullish, pero mapapansin natin pumping to resistance siya ngayon. Hindi natin masasabi kung dediretso siya pataas. So kailangan natin tandaan ang labor market medyo malakas. At ang retail most likely meron pang perang pang invest. So ayun lang siguro update natin. Actually tignan natin ang volume natin ng mabilis one last time. 4 hours, malakas na rejection. Okay. So every try niya, no, na mag-push up parang pabagsak na volume. Pabagsak na volume yung pump, tapos magre-reject, malakas na volume sa rejection. Tapos ang susunod natin, dito tayo, medyo pabagsak yung volume nito. Pero hindi natin nakita yung yung malakas na rejection dito. At pala, no, weekends pala ngayon. So medyo hindi natin magagamit tong part na to. Pero ito, no, ay ganoon din pala dito, no, yung dump nito medyo pahina, no. Kaso ganun din dito yung pag-push up nito, medyo pahina lang rin naman. So medyo mahirap pala mabasa to. Okay. Tingnan tayo ng daily volume, SMA. So pushing exactly sa sa 200 MA pala tayo ngayon. Kaya medyo matindi tong resistance na to. Meron tayong 100 at 200 MA. So generally kapag nagbe-breakout tayo ng ng 200 MA tsaka 100 MA, bullish na bullish yun, sa traditional
type of TA na meron tayong break, retest, then pump. Kaso ito, nangyari naman to. Ito, nangyari naman to. Yan. Then retest, pump, no? So, meron pa ba tayong ganyan? Marami naman dito. Ito, break. COVID nga lang to. Break ulit. Then dito na siya nag-support, then pump na, no? So, ganun lang naman din dito. In case na mag-break tayo, baka masabi natin bullish yun, no? Baka masabi natin bullish. Lalo na pag makita natin ang candle natin nag-close above with high volume, no? With high volume. Sa ngayon, wala pa rin tayong decent daily volume na malakas. Maliban lang sa some sort of rejection na to, no? Ito lang yung medyo malaking indication ng volume na medyo hindi magandang sign for the bulls. Pero ayun nga, masasabi ko hangga't nasa loob tayo ng range na to, medyo 50-50 pa tayo. Meron tayong dalawang basa, bullish and bearish. Hindi natin sure kung alin doon ang pinakatama. Ang bullish part, masyadong maraming diagonals para sa akin. Hindi ko masasabing kapag masyadong maraming leading diagonal na ganun, medyo bumababa yung probability na magkakaroon tayo ng breakout na malakas. So, para sa akin, ang mas ideal na nakikita ko yung simpleng ABC correction lang na ganito, no? Yung simple lang, no? Kasi hindi naman lahat ng tao makikita yan. Makikita yung ang tawag dito, yung komplikadong diagonal na yon. Ang kinakalabasan, kapag mas maraming nakakita ng some sort of pattern, either ayun ang masusunod or doon papasok ng whales para makuhanan ng liquidity ang retails, no? Kasi marami ang nakita na retails na mukhang for example ganito, no? Araw ng push na ganyan sabihin natin, tapos gantong klaseng pattern na madalas nagbe-break bullish pero minsan nagbe-break down, no? Minsan nagbe-break down at dito pa lang yung A, B, C, tsaka pa lang magpa-pump. So, ang mga gantong klaseng pattern natay-take advantage yan ng mga whales. So, ang gagawin ng mga whales diyan, kukuha na ng liquidity yung mga tao dito sa ilalim. Then sila papasok dito sa pinaka-ilalim at best position sila kakalabasan. Pag pump, tsaka palang papasok yung mga nawalan ng posisyon, no? Diyan sa mga area yan. So, ganun yung mga ganun yung mga madalas ginagawa ng mga liquidity hunters at mga whales, mga retails, madalas doon nabibiktima, no? So, ayun lang siguro update natin. Ingat lang tayo sa trades. Trade rin siya till the breaks, no? Ito, hindi pa rin tayo nagbe-break. Kailangan natin makakita ng candle close above nito. At meron tayong matinding some sort of resistance dito. Ganto yung resistance niyan. Kung i-extend natin, hanggang dito yan, no? Hanggang dito yan. Yan, so meron tayo dito, dito. Makapapansin natin, napakalaking breakdown point nito. At ang ang galaw natin ngayon, makikita natin dito rin yung malaking breakdown point at dito rin ang malaking resistance. Okay? So, may confluence tayo dito sa box na to, maliit na box na to na meron tayong napakatinding resistance dyan. Okay? So, basically dito lang rin yan, no? So, ayun lang update natin. Ingat sa trades at GG's boys.